Welcome to Movie Round. Before we begin, share your favorite film in the comments for a chance to win a complimentary t-shirt. Also please, I am humbly asking you to support and subscribe to my channel. Thank you in advance. Sa opening scene, ipinakilala ang isang babaeng nagngangalang Nida Hook na nakatira mag-isa sa isang maliit na apartment sa Hilaga ng England. Nagtatrabaho siya bilang sales assistant sa isang tindahan na nagngangalang Posset, partikular sa seksyon ng sapato. Ginugugol niya ang kanyang araw sa pagbubukas ng tindahan, pagtulong sa mga customer, at paggawa ng lahat ng makakaya niya upang maging pinakamahusay na empleyado sa paningin ng kanyang boss. Gayunpaman, madalas siyang bulihin ng katrabahong si Vicky na madalas na pinapaputol ang kanyang lunch break at pinagkakarga sa kanya ng mahihirap na arogante na mga customer. Isang araw, hiningan pa siya na harapin ang isang kadudadudang lalaking nagngangalang Keith Hooligan na pinaghuhinalaang pumatay sa kanyang asawa. Sa gitna ng lahat ng ito, politikal na magulo ang bayan at isang konserbatibong gobyerno ang umaangat. Karamihan sa populasyon ay galit sa mga imigranteng tulad niya at gusto silang palayasin sa bansa. Ipinaliwanag din na ang taon ay 1,979 at sinusubukang kumamada ng isang lokal na leader na nagngangalang Michael Smart. Dinaranas din ni Nida ang rasismo at pagkakait dahil sa kanyang Indian na pinagmulan. Pinagtitinginan siya ng masama ng mga tao sa lansangan, habang galit na galit si Vicky sa kanyang pagkain ng pagkaing Indian. Ang pagsasama ng mga negatibong karanasan ang nagpagana kay Nida ng mga malupit na fantasya kapag nakakasalamuhan niya ang mga arogante na customer. Ngunit hindi niya ito ginagawa. Isang araw sa trabaho, tinanong siya ng manager na mukhang naudyok ni Vicky na kumain ng kanyang Indian na tanghalian sa basement upang maiwasan ang anumang maaaring amoy. Inosenteng sumunod si Nida at pumunta sa basement sa kanyang lunch break. Doon niya nadiskubre ang koleksyon ng mga lumang newspaper clippings tungkol sa iba't ibang trahedya. Sa mga clipping, natagpuan niya ang isang kakaibang bato na may nakaukit na simbolo. Nang galawin niya ang bato, aksidente siyang nagkatay sa daliri na nag-iwan ng dugo dito. Sa kabila nito, lihim niyang inilagay ang bato sa kanyang bulsa bago umalis ng basement. Mamaya, pabalik sa kanyang bahay, hinawakan muli ni Nida ang bato. Sa kanyang pagtataka, narinig niya ang isang tinig mula sa bato. Ipinakilala ng tinig ang kanyang sarili bilang demonyong si Gaap at inihayag na ang hawak ni Nida ay isang makapangyarihang anting-anting. Sinabi ng demonyo na sa hindi sinasadyang pagmarka ni Nida ng kanyang dugo sa anting-anting, napilitan siyang gumanap sa isang nakahihiyang obligasyon na isagawa ang 3 pagpatay ng tao o kung hindi ay magwawakas ang mundo. Gaya ng inaasahan, hindi naniniwala si Nida sa lahat ng ito. Ngunit sa susunod na segundo, nagkaroon ng nakakatakot na anyo ang demonyo na nagpatakot ng husto kay Nida. Nang patuloy siyang sumigaw, nagbago ng anyo si Gaap at naging paboritong mga awit ni Nida mula sa bandang Bonnie M. Hindi makapaniwala si Nida sa kanyang nakikita. Ngunit sinabi ni Gaap na kailangan nilang patayin ang isang tao kada araw upang maiwasan ang darating na katapusan ng mundo. Labis na naguguluhan at hindi sigurado, inisip muna ni Nida na panaginip lang ang lahat at sinubukang hindi pansinin ang mga demanda ng nilalang. Ngunit tinanggal ni Gaap ang kanyang mga pagdududa sa pamamagitan ng pagpakita ng pangitain ng nawasak na mundo sa isang irap lang ng kanyang mga daliri. Dahil sa takot, kumaripas si Nida palabas sa madilim na gabi at nakasalubong ang 39 taong gulang na lalaking si Tim Simmons na naglalakad ng aso sa ilalim ng isang tulay. Hinihikayat siya ni Gaap na sumusunod sa kanya na gawin siyang unang sakripisyo. Nang mag-alinlangan si Nida, sinabi ng demonyo na masama si Tim na nanlalamang sa kanyang 12 taong gulang na anak na babae. Inakita pa niya kay Nida ang pangitain ng nakakasuklam na eksenang iyon. Sapat na ito upang mapaniwala si Nida. At puno ng galit, ginamit niya ang isang bato upang bugbugin si Tim sa ulo, agad siyang pinatay. Ngunit pagkatapos gawin ang krimen, umuwi siya at nagsuka. Hindi siya nakatulog ng buong magdamag habang mabigat sa kanyang isipan ang alaala ng ginawa niya. Isang pagkakataon, naisipan niyang sumuko sa pulis. Ngunit pigil siya ni Gaap at binantaan na kapag hindi niya tinapos ang 2 natitirang sakripisyo, magkakaroon ng katapusan ng mundo. Pinayuhan siya ng demonyo na magpanggap na normal lang ang lahat upang maiwasan ang pagduda ng sinuman. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang walang buhay na katawan ni Tim sa ilalim ng tulay at nagsimula ng investigasyon. Habang ginagampanan ni Nida ang kanyang pang-araw-araw na gawain, walang muwang na nagpapanggap na walang nangyari. Patuloy na hinihikayat siya ni Gaap na pumili ng susunod na biktima. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Nida at diretso umuwi pagkatapos magtrabaho. Nang hindi niya patayin ang sinuman sa buong araw, binantaan siya ni Gaap na kapag hindi niya ito ginawa, ay magkakaroon ng katapusan ng mundo at ipinakita pa ang balita tungkol sa posibleng digmaang nuklear sa pagitan ng Russia at US bilang ebidensya. Napagtanto ni Nida na totoo ang sinasabi niya, kaya pumili siya ng sandata na naging martilyo. Pagkatapos ay pumunta siya sa lokal na bar para uminom, umaasa na bibigyan siya nito ng lakas ng loob. Sa bar, nakita nila si Keith at kumpirmado ni Gaap na talagang ang pumatay ng asawa ang lalaki. Ibig sabihin, perpekto si Keith bilang susunod nilang target. Samantala, napansin ng bartender at bayarera na may hindi tama kay Nida dahil mukhang kausap ang sarili. Hindi alam na kinausap niya si Gaap. Makalipas ang ilang sandali, sinundan ni Nida si Keith palabas ng bar at nilapitan siya na imbitahang pumunta sa kanyang bahay. Pagdating doon, inilabas ni Nida ang martilyo mula sa kanyang bag at handang pumatay. Ngunit bigla siyang kinumpisalan ni Keith na masama siyang tao at nagdudurusa siya sa konsensya. Sa kabila nito, dahil na rin sa 6 na minuto na lamang bago maghating gabi,
paulit-ulit na binugbog ni Nida sa ulo si Keith hanggang sa mamatay ito. Mamaya, habang aalis na siya sa bahay, pumasok si Tris, ang kapatid ni Keith, at napansin ang dugo ang jacket ni Nida. Sa tangka na burahin ang ebidensya, nauwi sa away ang dalawa, at tinalaban ni Nida ng kutsilyo sa kusina si Chris na agad din namang namatay. Pag-uwi, dinurog ng pagkamatay konsensya si Nida dahil pumatay siya ng isang inosente. Gayunpaman, ipinilit ni Gaap na kalimutan na niya ang insidente dahil natupad na niya ang assignment na pumatay ng 3 tao. Ngunit sa pagtataka, nagpapahiwatig pa rin ang simbolo sa anting-anting na hindi napigilan ang katapusan ng mundo. Nalito si Gaap kaya kinontak ang kanyang mga nakatataas upang magtanong, at doon niya natutunan na hindi kasama sa ritual ang kamatayan ni Keith dahil hindi nila maaaring patayin ang mga mamamatay tao bilang bahagi ng ritual. Ibig sabihin ay kailangan pa rin ni Nida na pumatay ng isa pang tao upang ganap na matupad ang kanyang tungkulin. Nagalit ito kay Nida at sinisisi si Gaap, sinasabing hindi na niya gagawin pang pumatay. Ngunit inamin ng demonyo na hindi niya alam ang lahat ng ito. Dagdag pa niya, kapag hindi niya natapos ang gawain, ay mabibigo siya sa kanyang inisyasyon at mawawala magpakailanman sa kawalan. Narinig ito ni Nida na nakaramdam ng pagkakonekta kay Gaap bilang isang imigranteng nahihirapang makahanap ng pagkakakilanlan, lalo na pagkatapos mamatay ng kanyang ina. Kaya sa kabila ng ayaw, pumayag siyang gampanan ang huling gawain at magkasama nilang tukuyin ang huling biktima. Kinabukasan habang nasa trabaho, magkasabwat na targetin sina Nida at Gaap si Vicky na lagi siyang inaapi. Biglang pumasok sa tindahan ang nagluluksa pang asawa at anak na babae ni Tim upang bumili ng panlibing na sapato. Habang pinagsiserbisyuhan sila, labis na ikinagilty ni Nida ang bata, ngunit pinakalma siya ni Gaap. Sabi nito maliligtas niya ang anak ni Tim sa hinaharap na kapighatian dahil sa ginawa niya. Mamaya, habang hinihikayat siya ni Gaap na pumili sa pagpatay kay Vicky o sa kanyang amo, pumasok si Michael Smart, ang lokal na leader. Sinundan ito ng pagtawag ng kanyang amo kay Vicky bilang pinakamahusay na empleyado at hiningan siyang paglingkuran si Michael. Habang nag-uusap ang dalawa, nalaman ni Nida na racist si Michael na sobrang galit sa mga dayuhan. Nangakong aalisin niya ang lahat ng mga ito sa bansa kapag nakaupo na siya sa poder. Galit na binago ni Nida ang target niya kay Michael at hiningi kay Gaap na ipakita ang hinaharap nito. Napag-alaman niya rito na magdudulot ng ganap na kaguluhan sa mundo si Michael sa pamamagitan ng paggawa ng digmaan sa hinaharap. Hinihiling ni Gaap na pumili siya ng iba, sinasabing hindi magugustuhan ng kanyang mga nakatataas ang paghandog kay Michael, ngunit desidido na si Nida. Pagkatapos ay umalis siya sa tindahan, dala ang pulang leather jacket na matagal na niyang gusto. Samantala, sinusugpo naman ng pulis na pinamumunuan ni Len Fisher ang unang pagpatay. Habang naghihirap silang lutasin ang unang kaso, nadiskubre nila ang mga bangkay ni Keith at Chris. Sa masusing pagsusuri, natuklasan nilang nasa local bar si Keith noong nakaraang gabi na nag-udyok sa kanila na pumunta rin doon. Sinabi ng bartender na nakakita siya ng weird na umakto na Indian na babae, tumutukoy kay Nida. Dagdag pa ng barmaid, uminom mag-isa ng 2 baso ng alak si Nida, at bukod pa rito, nagmumulong sa sarili. Mamayang gabi, dinalaw ni Len ang bahay ni Nida para sa isang opisyal na investigasyon. Tinanong siya tungkol kina Keith at kung nakita siya sa bar noong nakaraang gabi. Magaling na nagpanggap si Nida na hindi niya kilala si Keith at hindi pa niya narinig ang pangalang iyon dati. Sa tugong ito, nagawa niyang paalisin si Len. Pag-alis ng pulis, bumalik siya kay Gaap at ipinagpatuloy ang pagplano sa pagpatay kay Michael. Ilang oras bago maghating gabi, nagmaneho si Nida at Gaap patungo sa town hall kung saan nagbibigay ng talumpati si Michael at hinihintay siya sa labas. Hindi nila alam, sinusundan pa rin sila nang nagdududang si Len papunta sa town hall. Habang lumalabas si Michael at nagmamaneho palayo, hinabol siya ni Nida. Habang sinusundan ang kotse ni Michael, napansin niya si Len sa salamin, ngunit nakaligtas siya nang dumaan sila sa biglang nagsarang railway crossing. Matapos ang habulan, nabangga ni Nida ang sasakyan ni Michael na nagresulta sa pagkawala nito ng kontrol at pagkalaglag sa bangin bago bumangga sa isang puno. Bagamat nasugatan, nakaligtas si Michael sa aksidente. Nakita ito ni Nida, kumuha siya ng kanyang martilyo sa kotse at lumapit kay Michael na may balak siyang patayin nito. Ngunit bago mangyari, dumating si Len sa eksena at pumigil sa kanya sa paggawa ng karumal-dumal na gawain. Matapos ito ay na-handcuff at dinala si Nida sa bilangguan. Sa himpilan ng pulisya, kinumpisal ni Nida ang lahat, kasama ang pag-iral ng demonyong si Gaap at ang malalang konsekwensya kung hindi niya matutupad ang mga pagpatay. Ipinaliwanag niya kung paano niya pinaniwalaan na kapag hindi niya isinagawa ang mga pagpatay ay magkakaroon ng digmaang nukleyar na magdudulot ng global na kaguluhan. Ngunit lalong nagmukhang may psychiatriko siyang kondisyon dahil dito. Habang papalapit ang hating gabi at tumunog ang orasan, sandaling pumalibutan ng katahimikan ang paligid. Bigla, ang mga alarmang pangyera sa labas ay umingay na nagpaandar sa lahat ng mga pulis na imbestigahan ito. Sa lubos na pagkagulat nila, totoo ngang natupad ang pangitain ni Nida, dinadapa na ng mundo sa ilalim ng nuclear attack. Samantala, muling nagpakita si Gaap kay Nida. Dahil hindi natupad ang sakripisyo, mawawala magpakailanman si Gaap sa kawalan. Bilang resulta, inalok niya si Nida na samahan siya sa walang hanggang kawalan, na pumayag si Nida matapos mag-isip. Sa huling eksena, nagtinginan si Gaap at Nida, habang magkasamang lumalakad palayo samantalang nasusunog ang mundo sa kanilang likuran. Thank you for watching Movie Route, and I hope you enjoyed the video. Don't forget to like and subscribe for more content like this one. And please comment down below what you think I should watch next. Thank you again, and I'll see you in the next video.